Noong umaga ng ikapito ng Hulyo 2015, nakatanggap ang mga pulis sa Binh Phuoc Province, Vietnam ng isang nakakagimbal na ulat tungkol sa isang malagim na insidenteng naganap sa tahanan ng isang mayamang pamilya. At bandang 6:45 ng umaga ng araw ding iyon, dumating sa bahay sina Mrs. Duanty Cam Luan na tatawagin natin bilang Lana. Isang kasambahay ng pamilya ni Mr. Lee Van Mai na tatawagin naman natin bilang Michael. Isang 48 taong gulang na nakatira sa Minhong Commune upang gaya ng nakasanayan ay simulan ang kanyang trabaho. Ngunit pagdating niya roon ay napansin ni Lana na nakakandado ang gate sa likuran ng villa habang bahagyang nakabukas lamang ang pintuan sa harapan. Isang kalagayang hindi pangkaraniwan. Pagpasok ni Lana sa bahay, isang nakakagimbal na tanawin ang kanyang natuklasan nang makita niya ang 5 katawang nakahandusay sa iba't ibang bahagi ng bahay, kabilang si Michael at ang kanyang asawa, ang kanilang anak na lalaki, anak na babae at apo, kaya agad niyang ipinaalam sa mga otoridad ang kanyang natuklasan. At matapos matanggap ang ulat ay mabilis na kinordo ng Binh Phuoc Provincial Police ang crime scene at sinimulan ang investigasyon. Naganap ang insidente sa isang marangyang villa na matatagpuan sa kahabaan ng National Highway 13 sa Chan Tan District, Binh Phuoc Province, kung saan ang buong lote ay may lawak na halos 10,800 square feet at nagsisilbing hindi lamang bilang tahanan ng pamilya ni Michael, kundi maging bilang headquarters ng Coke and Wood Processing Company, ang kumpanyang pag-aari niya at kapansin-pansin ding halos 330 feet lamang ang layo ng lugar mula sa istasyon ng pulisya. Dahilan upang lalo itong ikagulat ng mga otoridad at mabilis na magdulot ng matinding pagkabigla sa buong bansa. Nang makarating ang mga pulis sa lugar, bukod sa 5 katawang natagpuan sa loob ng villa ay nakita rin nila ang katawan ng isang 40 anyos na batang lalaki na nakahandusay sa bakuran malapit sa pangunahing gate, habang ang lahat ng mga biktima ay natagpuang nakatali at may maraming malulubhang sugat sa bahagi ng kanilang mga leeg. Mga palatandaang nagpapahiwatig na pinagplanuhan ang insidente at isinagawa ito sa isang marahas na paraan. Kabilang sa mga biktima si Lee Van Mai na tatawagin natin bilang Michael. Ipinanganak noong 1967, ang may-ari ng bahay at ng Coke and Wood Company. Si Nguyen Lian nga na tatawagin naman natin bilang Ana na ipinanganak noong 1972 at ang asawa ni Michael. Si Lee Thi An Lin na tatawagin natin bilang Lina na ipinanganak noong 1993 at ang kanilang panganay na anak na babae. Si Le Quoc An na tatawagin natin bilang Alex na ipinanganak noong taong 2000 at ang kanilang bunsong anak na lalaki. Si Du Thi Tuno na tatawagin natin bilang Nina, ipinanganak noong 1997 at ang pamangkin ni Ana. At si Du Min V na tatawagin natin bilang Victor, ipinanganak noong 2001 at ang nakababatang kapatid ni Nina at pamangkin din ni Ana. Matagal nang nakatira sa piling ng pamilya ni Michael ang magkapatid na Nina at Victor, dahil ang kanilang ina na nakababatang kapatid ni Ana ay walay na sa asawa at madalas na nagtatrabaho malayo sa kanilang tahanan, kaya ipinagkatiwala niya sa kanyang kapatid ang pag-aalaga sa kanyang 2 anak. Sa gitna ng isang crime scene na puno ng tensyon at bakas ng kaguluhan, isang himalang pagtuklas ang ginawa ng mga investigador dahil nakaligtas ang bunsong anak na babae ni Michael na karaniwang tinatawag na nga na 18 buwan pa lamang noong panahong iyon at natagpuan ang maliit na batang babae na mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Samantala ay mabilis na naging magulo ang paligid ng crime scene dahil habang mahigpit na binabantayan ng mga pulis ang villa, daan-daang mausisang residente ang nagtipon sa lugar at pumila sa kahabaan ng National Highway 13 upang subaybayan ang mga bagong impormasyon tungkol sa insidente. Habang nakipagtulungan naman ang mga specialized unit mula sa Ministry of Public Security ng Binh Phuoc Provincial Police upang agad na simulan ang masusing pagsusuri sa lugar. Kabilang sa kanilang mga unang hakbang ang pagkolekta ng lahat ng fingerprint, bakas ng dugo at mga marka ng sapatos na naiwan sa loob ng villa upang suriin at ihambing, sapagkat bawat maliit na detalye ay maingat na ididokumento sa pag-asang makakatulong ito upang matukoy kung sino ang nasa likod ng insidente. Pagsapit ng hapon ng ikapito ng Hulyo 2015, nagsagawa ang Binh Phuoc Provincial Police ng isang emergency press conference upang magbigay ng paunang impormasyon tungkol sa nakakagimbal na insidenteng kumitil sa buhay ng 6 na miyembro ng iisang pamilya. At mabilis na kumalat ang balita hanggang sa magdulot ito ng matinding pagkabigla sa buong bansa.
Kasunod nito ay nagsimulang ipatawag ng mga pulis at kunan ng pahayag ang mga taong may kaugnayan sa pamilya ng biktima o mga taong nakasalamuhan nila. Habang daan-daang manggagawa sa paggawaan ng kahoy ang isinailalim din sa pagtatanong ng araw na iyon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, 2 impormasyon mula sa nakababatang kapatid ni Michael at sa isang delivery driver ng kumpanya ang naging partikular na mahalaga dahil pareho silang nakatanggap ng mga kakaibang tawag sa madaling araw ng araw na naganap ang insidente. 1 oras na pinaniniwala ang kasabay ng panahong nangyari ang insidente. Bandang 3:80 ng madaling araw noong ika-7 ng Hulyo, biglang napansin ni Nguyen Lihong na tatawagin natin bilang Henry, 33 taong gulang at nakababatang kapatid ni Ana ang 2 missed call mula sa kanyang 2 pamangkin na sina Lina at Nina. Kaya dahil nakaramdam siya na tila may hindi tama ay agad niyang tinawagan pabalik ang mga ito, ngunit walang sumagot sa mga unang pagtatangka niya. Hanggang sa makalipas ang ilang tawag ay narinig niya sa kabilang linya ang pamilyar na boses ng kanyang mga pamangkin. Uncle Henry, ang tawag sa kanya ng isa sa mga ito na tila normal lamang ang boses ngunit agad ding naputol ang tawag. Dahil hindi mapalagay, patuloy na tinawagan ni Henry ang kanyang kapatid na si Ana at bandang 3:25 ng madaling araw ay sumagot ito at maikli lamang ang sinabi. Wala lang, matulog ka na. Matapos marinig iyon ay bahagyang nabawasan ang pangamba ni Henry kaya bumalik siya sa pagtulog nang hindi niya nalalaman na iyon na pala ang magiging huli nilang pag-uusap. Ayon sa karaniwang schedule ng kumpanya, bandang 4:00 ng madaling araw ay may driver na pumupunta sa villa upang kumuha ng mga kahoy na ihahatid sa mga customer. Ngunit bandang 3:00 pa lamang ay nakatanggap na ang driver ng isang hindi inaasahang tawag mula sa numero ni Ana na nagsasabing hindi na nito kailangang pumunta para kumuha ng kahoy ngayon kaya kahit nagulat siya sa biglaang pagbabago ay sinunod pa rin niya ang ipinagbilin. Habang lumalawak ang investigasyon, napag-alaman ng mga pulis na napaka-komplikado ng crime scene dahil ang buong compound ng bahay ni Michael ay konektado sa wood factory kung saan mahigit 100 manggagawa ang empleyado. Habang ang villa mismo ay mayroon ding security system na may maraming surveillance camera. Ngunit lahat ng mga ito ay tumigil sa paggana noong mismong gabi ng insidente. Ayon sa mga kamag-anak ng biktima, kasalukuyang inaayos ng pamilya Michael ang isang bahay sa likurang bahagi ng property kaya pansamantalang pinutol ang kuryente sa lugar na iyon. At dahil dito ay nawala rin ang lahat ng data mula sa mga security camera. Isang pangyayaring nagpakomplikado sa paghahanap ng mga visual clue at pagtukoy sa taong nasa likod ng insidente. Kaya napilitan ang mga investigador na umasa ng malaki sa physical evidence at mga salaysay ng mga testigo upang matukoy ang responsable. Sa mismong crime scene, maraming palatandaan na nagkaroon ng matinding pag-aagawan o pagtutol. Dahil mula sa sala patungo sa hallway hanggang sa bakuran ay nakakita ang mga pulis ng iba't ibang senyalis ng paglaban, kabilang ang mga muebles na natumba at mga bakas ng dugo sa iba't ibang lugar. Habang sinusuri ng forensic officers ang crime scene ay nakakita sila ng 5 kahina-hinalang fingerprints sa isang pintuan. Noong una ay isinaalang-alang ng mga investigador ang posibilidad na isang insidenteng may kaugnayan sa pagnanakaw ang dahilan dahil maraming gamit sa loob ng bahay kabilang ang mga cabinet, handbag at wallet ang tila hinalughog. Subalit isang mahalagang detalye ang nagdulot ng pagdududa sa unang teoryang ito. Dahil nanatiling buo at hindi ginagalaw ang ilan sa pinakamahalagang ari-arian ng pamilya. Kabilang ang isang Audi na nagkakahalaga ng humigit kumulang 12.8 million pesos. Isa pang sasakyan na nagkakahalaga naman ng humigit kumulang 2.55 million pesos. Pati na rin ang maraming truck na ginagamit sa pagdadala ng mga produkto at maayos pa ring nakaparada sa loob ng compound. Wala ring malinaw na palatandaan na may mga mamahaling ari-arian na kinuha mula sa lugar. Kaya tila hindi nagtutugma ang mga natuklasan sa crime scene sa unang teoryang ang pangunahing motibo ay pagnanakaw. Dahil sa ganitong sitwasyon ay pinalawak ng Bingphoc Provincial Police ang saklaw ng kanilang investigasyon at simula ika-10 ng Hulyo 2015. Nagpakalat sila ng mga tauhan upang isara, siyasatin at halugugin ang buong lugar sa loob ng ilang daan-daang yarda mula sa villa. Daan-daang pulis at sundalo ang ipinakalat at nagtrabaho araw at gabi.
Habang bawat basurahan, palumpong, pader at compound ng mga kalapit na bahay ay maingat na sinuri sa paghahanap ng kahit pinakamaliit na bakas na maaaring may ugnay sa taong responsable. Sa kabuuan ng pagsusuri sa crime scene ay nakalikom ang mga otoridad ng 156 pieces ng iba't ibang uri ng ebidensya. At matapos ang masusing pagsasala sa mga nakolektang material, ipinadala ng mga investigador ang ilan sa pinakamahalagang bakas para sa forensic examination, kabilang ang maraming kahina-hinalang fingerprint na natagpuan sa mga pintuan at iba't ibang gamit sa bahay. Sa tulong ng makabagong analytical equipment at advanced data comparison software, mabilis na natukoy ng Police Records Department ang mga unang mahalagang clue. At ang mga paunang resulta ay nakatulong sa mga investigador upang palitin ang grupo ng mga posibleng suspect at magkaroon ng mas malinaw na direksyon tungkol sa posibleng motibo. Isa sa pinakamahalagang naging pagsusuri ng mga otoridad noong panahong iyon ay ang posibilidad na hindi lamang isang tao ang sangkot dahil ipinakita ng mga ebidensya na may hindi bababa sa 2 taong kumilos ng may koordinasyon at malinaw na paghahati ng mga gawain. Isang indikasyong maaaring pinag-isipang mabuti at inihanda ang buong plano. Upang maisagawa ng maayos ang autopsy at forensic examination, bandang 4:30 ng hapon ng araw ding iyon, ika-7 ng Hulyo, inilipat ang mga 16 na biktima sa Chonton District General Hospital kung saan kumuha ang mga forensic doctor ng fingerprint samples, footprints, blood samples at tissue cells para sa DNA testing at paghahambing sa mga ebidensyang nakolekta mula sa crime scene. Sa pagsusuri sa mga katawan at bahagi ng leg ng mga biktima, nakita ang mga palatandaan na sila ay nakatali kasama ang maraming malulubhang sugat, habang isang partikular na detalye ang naging mahalaga sa pagsusuri ng mga investigador. Dahil ipinakita ng forensic examination na lahat ng mga biktima ay nagtamo ng sugat na umabot hanggang sa bahagi ng puso. Dahil sa mga natuklasang ito, nagsimulang isaalang-alang ng investigation team na maaaring higit pa sa simpleng pagnanakaw ang motibo at posibleng may personal na pagkakakilala o malalim na alitan sa pagitan ng responsable at ng pamilya ng mga biktima. Pagsapit ng hapon ng ika-8 ng Hulyo 2015, isang araw matapos matuklasan ang insidente, opisyal na sinimulan ng Criminal Investigation Police Agency ng Bingphoc Provincial Police ang criminal proceedings at bumuo ng isang espesyal na investigation team na tututok sa pagtukoy at paghanap sa mga taong responsable sa pagkamatay ng 6 na miyembro ng iisang pamilya. Kinabukasan, ika-9 ng Hulyo, naglabas ang mga pulis ng malawakang panawagan sa publiko upang hikayatin ang mga mamamayan na magbigay ng impormasyon at iulat ang anumang bagay na maaaring makatulong sa investigasyon. Nagpakalat ang mga pulis ng mga tauhan sa iba't ibang lugar mula sa mga pangunahing kalsada at pamilihan hanggang sa mga industrial zone sa paligid ng Minghong Commune, kung saan namahagi sila ng mga leaflet at personal na lumapit sa mga residente at manggagawa upang makakuha ng kahit pinakamaliit na impormasyong maaaring maging susi sa paglutas ng kaso. Kasabay nito ay patuloy na kumikilos ang iba't ibang investigation team, habang dose-dose ng testigo at mga taong may kaugnayan sa pamilya ang ipinatawag at kinunan ng pahayag. Kabilang sila na mga manggagawa ng Chalk and Wood Company at maging ang mga taong kamakailan lamang ay tinanggal ni Michael sa trabaho. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, kilala sina Michael at Anna bilang matulungin at mapagbigay ng mga tao lalo na sa kanilang mga manggagawa na marami ay nagmula sa mahihirap na pamilya sa western provinces ng Vietnam. Bukod sa pagbibigay ng trabaho, sinisikap din nilang makatulong sa kanilang mga empleyado at sa komunidad, kaya maayos din ang kanilang relasyon sa mga kapitbahay at wala silang naitalang paglabag sa batas. Samantala, may pinagdaraanan din ang negosyo ng mag-asawa. Namuhunan si Michael sa isang lote sa Han Quang District, Bingphoc upang unti-unting mailipat doon ang kanilang pabrika at marami na ring kagamitan ang nailipat sa lugar. Ngunit kasabay nito ay mayroon siyang malaking pagkakautang sa mga supplier na tinatayang nasa pagitan ng 12.8 million pesos hanggang 25.5 million pesos. Kaya isa rin ito sa mga posibilidad na kailangang suriin ng mga investigador. Habang lumalawak ang investigasyon, sinuri ng mga otoridad hindi lamang ang mga transaksyon at ugnayan ng pamilya, kundi pati ang kilos ng mga posibleng alitan ng kanilang mga kamag-anak at mga taong dumalo sa burol.
sa paghahanap ng taong maaaring may personal na dahilan upang magiganti sa pamilya. Isang partikular na lead ang higit na nakatawag ng pansin ng mga pulis at ito ang relasyon ni Lina, ang anak na babae ni Michael. Ilang taon bago ang insidente ay nagkaroon ng relasyon si Lina sa isang binatang matagal niyang minahal at batay sa mga unang ebidensyang nakalap. Nakita ng mga investigador na may sapat na dahilan upang isaalang-alang ang posibilidad na nauwi sa sama ng loob ang kanilang paghihiwalay at maaaring may kaugnayan ito sa nangyari sa pamilya. Bukod pa rito, sinabi rin ng kasalukuyang nobyo ni Lina sa mga pulis na nitong mga nakaraang araw ay tila nag-aalala siya matapos siyang tawagan at pagbantaan ng kanyang dating kasintahan. Mula sa mga unang impormasyong ito, unti-unting lumiit ang bilang ng mga taong kailangang tutukan ng mga investigador hanggang sa isang partikular na lalaki ang naging sentro ng kanilang atensyon at kahit mayroon itong kumpletong alibay, nagpasya pa rin ang mga pulis na ilagay siya sa ilalim ng isang espesyal na pagmamatsyag. Ang lalaking iyon ay si Nguyen Hai Duong na tatawagin nating Daniel, na ipinanganak noong February 1, 1991 mula sa Kian An Commune, Chao Moi District, Angiang Province at isang manggagawa na walang naitalang criminal record. Sa unang tingin ay mahinahon ang kanyang anyo at tahimik ang kanyang kilos kaya mahirap isipin na maaari siyang maiugnay sa isang krimeng kumitil sa buhay ng isang buong pamilya. Ngunit may isang mahalagang detalye sa kanyang nakaraan ang agad na nakatawag ng pansin ng mga investigador, ang naging relasyon niya kay Lina, ang panganay na anak na babae ng pamilya ng mga biktima. Nagkaroon ng relasyon si Lina at Daniel ng ilang panahon at sa isang yugto ng kanilang pagsasama ay tumira pa si Daniel kasama ang pamilya ni Michael, ngunit mariing tinutulan ng pamilya ni Lina ang kanilang relasyon. Sa huli, si Lina mismo ang nagpasya na tapusin ang kanilang relasyon ngunit hindi ito matanggap ni Daniel. At habang patuloy na sinusuri ng mga detective ang kanyang kilos, isang bagay ang partikular na nakatawag sa kanilang pansin, ang kanyang kakaibang asal habang nagaganap ang mga araw ng burol. Noong 8 ng Hulyo nang ilabas na ang mga 16 na biktima para sa kanilang libing, hindi ipinakita ni Daniel ang takot o pag-iwas sa mga tingin ng ibang tao. Ngunit sa halip, ang kanyang kakaibang pagiging kalmado ang naging dahilan upang lalong maging alerto ang mga investigador. Habang marami sa mga kamag-anak at kaibigan ay nananatiling balisa at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, tila sobrang kalmado ni Daniel at kontrolado ang kanyang emosyon kaya mismo sa burol ay tahimik siyang nilapitan ng mga pulis. Matapos ang ilang maingat na pagkikipag-usap, inimbitahan nila si Daniel na pumunta sa estasyon para sa pagtatanong at sa unang pagkakataong ipinatawag siya ng mga investigador. Nanatili siyang kalmado ngunit matigas ang kanyang tindig habang mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa insidente. Sa buong questioning ay paulit-ulit na question ni Daniel ang mga investigador at iginiit na walang sapat na ebidensya upang maiugnay siya sa krimen habang inilalahad ang alibay na maingat niyang inihanda. Ayon sa kanya, noong gabi ng 6 ng Hulyo, nakipagtipon siya sa kanyang mga kaibigan sa Hocmon hanggang gabi at marami siyang testigong makapagpapatunay nito. Pagkatapos ay bumalik siya sa dormitory ng wood factory kung saan siya ay nakatira. Nagsipilyo, naghugas ng muka at isinagawa ang kanyang mga karaniwang gawain sa harap ng security camera bago natulog. Naitala ang kanyang mga kilos habang tugma rin dito ang mga salaysay ng kanyang mga kasamahang uminom ng gabing iyon kaya nabuo ang tila isang perpektong alibay. Dahil sa kanyang pagiging kalmado at kumpiyansa, tila naniwala si Daniel na sapat na ang kanyang alibay upang mailigaw maging ang mga veteranong investigador. Ngunit sa isang maikling sandali, nagpakita siya ng unang senyales na maaaring hindi tugma sa kanyang salaysay. Biglang tinanong ng mga investigador kung paano nagawa ni Daniel ang ganoong krimen sa 6 na miyembro ng isang pamilya, lalo na sa kabila ng kanyang mahinahon at mabait na anyo. Agad naman itong tumawa at sinabing nagbibiro lamang ang investigador habang iginiit niyang hindi nga raw siya makapatay ng manok kaya lalong hindi niya kayang pumatay ng tao. Bagamat tila magaan ang kanyang anyo, napansin ng investigador ang bagyang pagbabago sa kanyang mga mata at ekspresyon. Isang maliit na reaksyon na lalong nagpatibay sa kanilang hinala. Gayunpaman, dahil wala pa silang sapat na ebidensya upang siya ay arestuhin, pansamantala muna siyang pinakawalan habang palihim na patuloy na minomonitor ng mga investigador ang bawat kilos niya.
Pagsapit ng ikasiyam ng Hulyo ay lumitaw ang unang malaking breakthrough sa mga investigador nang suriin ng mga pulis ang call log sa mga cellphone ng tatlong biktima. Sina Lina, Nina at Victor. Natuklasan nila ang sunod-sunod na hindi pangkaraniwang tawag mula sa isang numerong nakarehistro gamit ang SIM card na hindi matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng gumagamit. Higit na nakatawag sa pansin mga investigador na noong hapon bago ang insidente. 2 beses na tinawagan ng numerong iyon si Lina. Kabilang ang isang medyo mahabang tawag at nang gabing iyon ay nakipag-ugnayan din ang parehong numero kina Nina at Victor. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang huling text message kay Victor ay naitala ilang dosenang minuto lamang bago naganap ang trahedya. Dahil dito, isang mahalagang tanong ang lumitaw. Sino ang maaaring makipag-ugnayan kina Lina, Nina at Victor na magkakasunod ilang sandali lamang bago ang insidente? Unti-unting tumuro ang mga pahiwatig kay Daniel, ang dating kasintahan ni Lina, ang taong minsang tumira kasama ng pamilya at may sapat na kaalaman tungkol sa kanilang mga nakasanayang gawain. Agad siyang ipinatawag sa pangalawang pagkakataon ngunit tulad ng unang pagtatanong, nanatili siyang kalmado at matigas ang kanyang tindig. Patuloy na itinanggi ang anumang pagkakasangkot at muling ginamit ang kanyang inihandang alibay bilang depensa. At muli ay hindi pa rin siya agad inaresto. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Daniel na itago ang kanyang mga kilos, unti-unting nabuo ng mga investigador ang mas malinaw na larawan ng nangyari. Natukoy nilang si Daniel mismo ang may-ari ng misteryosong burner SIM na ginamit upang makipag-ugnayan sa mga biktima. At higit pa rito ay natuklasan nilang naroon siya sa crime scene sa mismong oras na naganap ang insidente. Dahil sa bagong ebidensyang ito, isang emergency meeting ang ipinatawag bandang 1:00 ng hapon noong 10 ng Hulyo. Sa meeting room ng investigation team, inilatag ang mga diagram, mapa ng crime scene, location data at forensic evidence hanggang sa magdugtong-dugtong ang mga natitirang piraso ng investigasyon. Sa huli ay naging malinaw ang kanilang konklusyon na si Daniel ay isa sa mga taong responsable sa krimen. Agad siyang ipinatawag sa ikatlong pagkakataon ngunit sa pagkakataong ito ay mas maingat at mas mahirap siyang kausapin. Pagpasok sa interrogation room, sumandal siya sa upuan, ikinrus ang kanyang mga braso at malamig na sinabi na kung wala siyang abogado ay wala siyang sasagutin. Isinaalang-alang ng mga investigador ang mga ebidensya at habang nagpapatuloy ang pagtatanong, unti-unting nagbago ang kanyang kilos. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi, mamutla ang muka at tumulo ang pawis, hanggang sa makalipas lamang ang ilang minuto ay yumuko siya at ipinatong ang mukha sa mesa. Nang tanungin tungkol sa kanyang motibo, sinabi ni Daniel na mahigit 6 na buwan na niyang kinikimkim ang kagustuhang maghiganti. Sa panahong iyon ay marami raw siyang pinanood na American detective films at pinag-aralan kung paano burahin ang mga bakas, itago ang mga galaw at gumawa ng alibay. Dahil dito ay naniwala siyang sapat na ang kanyang paghahanda upang hindi siya matunton ng mga investigador. Bago isagawa ang kanyang plano ay maraming beses niyang tinawagan si Lina, kapwa upang alamin ang kanyang mga kilos at upang ilabas ang sama ng loob na matagal niya nang kinikimkim. Sa huling tawag ay ipinahayag ni Daniel na dahil sa pamilya ni Lina, natutunan niyang kamuhian ang pag-ibig at pati ang kanyang buong buhay, isang pahayag na nagpapakitang malalim na ang kanyang galit bago pa man mangyari ang trahedya. Nang tumugma ang mga pahayag sa mga ebidensya at testimonya na nakalap ng mga otoridad, agad na inilabas ang warrant para sa kanyang pag-aresto. Agad namang nagtungo ang mga detective sa boarding house ng pamilya Vuvantien na tatawagin nating Tony upang hanapin ang susunod na taong pinaniniwalaang sangkot sa krimen. Bandang 10:00 ng umaga noong 11 ng Hulyo, dinala ng mga opisyal ng Binh Phuoc Provincial Police si Tony sa headquarters para sa karagdagang investigasyon. Matapos makatapos ng grade 12, dinala si Daniel ng kanyang ama sa Saigon upang matuto ng isang trabaho o kasanayan. Ngunit hindi niya ito ipinagpatuloy dahil sinabi niyang wala itong magandang kinabukasan. Kaya makalipas ang ilang panahon ay bumalik siya at nagtrabaho bilang laborer sa wood factory ng kanyang tiyuhin, kung saan nanatili rin siya sa security room kasama ang kanyang ama. Noong 2013,
Habang nagtatrabaho roon si Daniel ay nakilala niya si Lina sa isang birthday party. At kahit alam ni Lina ang mahirap na kalagayan sa buhay ni Daniel, buong puso pa rin niyang ibinigay ang kanyang pagmamahal sa binata. Habang sila ay magkasintahan, ilang beses na dinala ni Daniel si Lina sa kanilang bahay upang ipakilala sa kanyang pamilya. At paglipas ng panahon ay pareho nilang naisip ang posibilidad na magpakasal. Subalit madalas magkaroon ng hindi pagkakunawaan at pagtatalo ang dalawa. At sa hangaring matulungan ang kanyang magiging asawa na magkaroon ng sariling kabuhayan, nagpahiram si Lina kay Daniel ng humigit kumulang 1.28 million pesos upang makabili ng lupang pagtataniman ng rubber sa Bingfok. Pagsapit ng Pebrero ng taong 2015, habang hinihiling naman ng ina ni Lina na tapusin na ng kanyang anak ang relasyon nito kay Daniel, nalaman ni Daniel na mayroon ng bagong nobyo si Lina. 4 na buwan bago ang insidente, tuluyan ng tinanggihan ni Lina si Daniel at ayon sa kanyang naging pahayag, labis niyang minahal ang dalaga kaya kahit matapos ang kanilang paghihiwalay at kahit nakilala na niya at minahal ang ibang babae, patuloy pa rin niyang nararamdaman na hindi niya kayang mabuhay nang wala si Lina, dahilan upang paulit-ulit niyang subukang ayusin at ibalik ang kanilang relasyon. Nang mariing tanggihan ni Lina ang kanyang mga pagtatangka, unti-unting napalitan ng galit ang kanyang nararamdaman at higit niyang ibinaling ang galit na iyon kay Ana. Dahil alam niyang si Ana ang isa sa mga taong humadlang sa kanyang relasyon kay Lina, sapagkat minamaliit umano nito ang kanyang mahirap na kalagayan at nais itong mapangasawa ni Lina ang anak ng isa pang mayamang pamilya. Samantala ay sinunod naman ni Lina ang kagustuhan ng kanyang ina at tuluyan ng nakipaghiwalay kay Daniel. Mula roon ay nabuo sa isip ni Daniel ang isang plano na patayin ang buong pamilya ni Lina bilang paghihiganti at kasabay nito ay kunin ang kanilang mga ari-arian. Upang paghandaan ang kanyang plano, maingat na inihanda ni Daniel ang mga kakailanganin niya kabilang ang isang bibigan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 15,200 pesos, isang electric stun gun na nasa 5,200, isang 12 inches na kutsilyong ginagamit sa pagputol, isang 3 inches folding knife, mga burner SIM card para sa komunikasyon, mga guwantes at face mask upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, isang motorsiklong hiniram niya sa kanyang tiyahin na tatawagin nating Tina, pati na rin ang mga plastic zip tie at duct tape na gagamitin sa kanyang plano. Pagsapit ng tanghali ng ika-6 ng Hulyo, nakipagkita si Daniel kay Vu Van Tien na tatawagin nating Teo sa isang cafe at inimbitahan niya itong sumali sa isang planong pagkuha ng ari-arian mula sa isang mayamang pamilya sa Chatan District, Bingfok. Upang mahikayat si Teo, sinabi ni Daniel na nag-invest umano siya ng humigit kumulang 2 million pesos sa rubber wood kasama ang isang tao. Ngunit ipinagbili raw nito ang kahoy at itinago ang pera nang hindi siya binayaran. Ipinaliwanag ni Daniel na kailangan nilang kunin muli ang perang iyon, ngunit pinayuhan siya ni Teo na i-report na lamang sa pulis ang taong pinagkakautangan niya. Bilang tugon, nagsinungaling si Daniel at sinabi na dahil wala silang dokumentong nagpapatunay sa kanilang investment, wala raw magagawa ang mga pulis tungkol dito. At dahil desperado rin sa pera ay pumayag na rin si Teo na sumali sa plano. Dahil minsan nang tumira si Daniel sa bahay ni Lina, naging malapit na din siya sa magkapatid na sina Nina at Victor. Madalas tumulong si Nina sa mga gawaing bahay habang mahilig naman si Victor sa paglalaro ng games. Alam ni Daniel na kailangan ng magkapatid ng dagdag na pera para sa kanilang mga gastusin. Kaya nakipag-ugnayan siya sa dalawa at iminungkahing magnakaw sila ng pera mula kay Ana at pagkatapos ay paghahatian ang anumang makukuha nila. Ayon sa napagkasundo ang plano, si Nina ang magbibigay ng impormasyon kung kailan may pera sa bahay ni Michael, kung kailan hindi gumagana ang mga security camera at kung anong oras karaniwang dumarating ang driver upang kumuha ng mga kahoy para sa delivery na karaniwang nasa pagitan ng alas 3 at alas 4 ng madaling araw. Samantala, si Victor naman ang nakatakdang magbukas ng gate upang makapasok si Daniel at makuha ang mga ari-arian. Noong gabi ng ika-6 ng Hulyo, ilang beses na tinawagan ni Daniel si Victor upang pag-usapan ang kanilang plano. Ngunit hindi sumagot ang binata kaya tinawagan niya si Nina upang alamin kung ano ang nangyayari ngunit hindi rin ito sumagot.
Dahil dito ay napilitan si Daniel na baguhin ang plano at hindi na maisagawa ang orihinal na pagkikipagtulungan niya sa magkapatid. Ayon sa dati na niyang inihandang schedule, matapos ang 11:11 ng gabi noong ika-6 ng Hulyo, umuwi si Daniel matapos makipag-inuman sa Hokmon at sadyang naglakad sa harap ng kamera ng Wood Factory upang maitala sa security footage ang kanyang pag-uwi. Nang humiga na siya, natulog si Daniel sa upper bunk habang ang kanyang ama ay nasa ibabang kama. Ngunit hindi iyon ang naging katapusan ng kanyang mga kilos ng gabing iyon dahil gumawa siya ng butas sa bubong at doon siya lumabas. Hindi niya ginamit ang sarili niyang sasakyan. Bagkus ay nagtungo siya sa kwarto ng isang kakilala upang humiram ng motorsiklo. At pagkatapos ay isinama niya si Theo patungo sa lugar kung saan nakatira ang kaibigan ni Michael. Habang dala rin niya ang burner SIM na gagamitin upang makipag-ugnayan kay Victor pagdating nila. Habang magkasama silang bumabiyahe mula Saigon patungong Bingfok, saka lamang sinabi ni Daniel kay Theo ang tunay na plano kabilang ang balak niyang tawagan si Victor upang buksan ang gate. At kung magkaroon ng pagtutol ang bata ay dapat itong patahimikin ni Theo habang papasok si Daniel upang kunin ang pera bago sila umalis. Bandang 1:00 ng madaling araw noong ika-7 ng Hulyo 2015, nagsuot sina Daniel at Theo ng guwantes, helmet at face mask bago sumakay sa motorsiklo patungo sa gate ng bahay ni Michael. Pagdating doon ay nagpadala sila ng mensahe upang hikayatin si Victor na buksan ang gate kapalit ng 5,200 pesos. Nang buksan ni Victor ang pinto ay agad na itinali ni Daniel ang mga kamay ng binata. At nang makasigaw pa lamang si Victor ng dad, agad na tinakpan ni Theo ang kanyang bibig habang hinigpitan naman ni Daniel ang pagkakahawak sa kanyang leeg. Makalipas ang humigit kumulang 2 minuto ay nawalan na ng malay si Victor. Sa puntong iyon ay nataranta si Theo at sinabing bumalik na sila. Buhay pa ang bata at maaari pa nila siyang mailigtas. Ngunit pinakalma siya ni Daniel at ipinaalala na napag-usapan na nila ang gagawin kaya hindi na raw sila maaaring bumalik dahil masisira ang buong plano niya. At habang sinasabi iyon ay inilabas ni Daniel ang kanyang kutsilyo at paulit-ulit na sinaktan si Victor hanggang sa tuluyang mawalan ito ng buhay. Nang makita ni Theo ang ginawa ng kanyang kasama, muli siyang nagmungkahi na umalis na lamang sila dahil wala na raw buhay si Victor at wala nang sino man ang nakakaalam sa nangyari. Subalit pinilit siya ni Daniel at iginit na malalim na ang kanilang pagkakasangkot kaya mas mabuting pumasok na sila sa bahay, kunin ang pera at agad na umalis dahil kung babalik sila sa sandaling iyon ay hindi na raw nila maisasagawa muli ang plano. Tumungo si Daniel patungo sa gilid ng villa ngunit nang makita niyang nakatayo pa rin si Theo at tila hindi makakilos sa lugar kung saan naiwan si Victor, kumaway siya upang sinyasan itong sumunod. Pagdating nila sa ikalawang palapag ay ipinaliwanag muli ni Daniel ang susunod na bahagi ng kanilang plano. Ipinaliwanag ni Daniel na may 2 babae sa kwarto kung saan ang isa ay nasa kama at ang isa naman ay nasa sahig. At inatasan niya si Theo na pumasok at itali ang nasa sahig habang siya naman ang bahala sa babaeng nasa kama. Nang sabihin ni Theo na hindi niya kayang gawin iyon at nais na niyang umalis, sinubukan siyang kumbinsihin ni Daniel sa pagsasabing malalim na ang kanilang pagkakasangkot kaya dapat na lamang nilang itali ang 2 babae, kunin ang pera at umalis lalo na't mababait naman umano ang mga ito. Ayon sa nakatakdang plano, si Daniel ang nakatakdang pumigil at magtali kay Lina, habang si Theo naman ang hahawak kay Nina ngunit nang pasukin ni Theo ang kwarto at subukang gisingin si Nina, nanatili itong mahimbing na natutulog kaya hindi niya ito nagawang itali dahilan upang sumenyas siya kay Daniel, kunin ang kanyang backpack at magtungo sa balkonahe dahil balak na niyang umalis. Hinabol siya ni Daniel at sinubukang pigilan ngunit natakot si Theo at sinabi niyang hindi niya kayang ituloy dahil may mga magulang pa siyang iniisip. Habang iginiit naman ni Daniel na pareho silang may mga magulang at malalim na ang kanilang pagkakasangkot kaya kailangan na lamang nilang ituloy ang plano, kunin ang pera at pagkatapos ay umalis. Sa huli, kapwa nila ginamit ang kanilang mga armas upang takutin ang mga biktima saka itinali si Lina at Nina. Tinakpan ng duct tape ang kanilang mga bibig at itinali sa mga bintana sa magkahiwalay na kwarto. Sa kabila ng maigpit na pagkakatali ay sinubukan pa rin ng mga babae na gamitin ang kanilang mga paa upang maabot ang kanilang mga cellphone at matawagan si Henry.
At nang mapansin ni Henry ang sitwasyon at tumawag pabalik, pinilit ni Daniel si Nina na sumagot sa normal na boses upang hindi mahalata ang nangyayari bago agad putulin ang tawag. Kasunod nito ay bumaba si Daniel at Theo patungo sa kwarto ni Nina at Michael kung saan naroon din ang kanilang dalawang batang anak na sina Alex at Baby na at nagbanta si Daniel na pagnanakaw ang kanilang pakay at kailangan nilang ibigay ang pera upang hindi sila saktan. Nang makita ni Michael ang hawak na baril ni Daniel, pumayag siyang ibigay ang anong gusto nila kaya itinali ni Theo sina Michael at Anna. Habang dinala naman si Alex sa kabilang kwarto upang tanungin kung nasaan nakatago ang pera bago siya saktan ni Daniel ng malubha. Nang hindi nila makuha kay Alex ang impormasyong kailangan nila, tumawag si Henry sa cellphone ni Anna upang alamin kung bakit tumawag si Nina. Ngunit muli itong pinilit ni Daniel na sumagot ayon sa kanyang mga ipinag-utos. Sa puntong iyon ay nakilala na ni Michael at Anna si Daniel. Kaya nakiusap silang kunin na lamang nito ang anumang gusto nila at umalis dahil paparating na ang delivery driver. Dahilan upang pilitin nila si Anna na tawagan ang driver at kansilahin ang nakatakdang pagkuha ng kahoy. Pagkatapos nito ay pinilit ni Daniel at Theo si Anna na buksan ang safe upang hanapin ang pera. Ngunit wala silang natagpuan kaya dinala nila siya sa kabilang kwarto at ipinagpatuloy ang pagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng pera. At nang hindi nila makuha ang sagot na gusto nila, gumamit sila ng kutsilyo upang paulit-ulit siyang saktan hanggang sa mawalan siya ng buhay. Sa mismong sandaling iyon ay nakalaya si Michael mula sa pagkakatali at nagtangkang lumabas ngunit agad siyang hinarap ni Daniel. Nang hindi pa rin niya sabihin kung saan nakatago ang pera, siya ay pinaslang din sa brutal na paraan. Samantala ay hinikayat ni Theo si Daniel na umalis na dahil nagsisimula ng lumiwanag at maaaring may mga taong dumating. Ngunit iginiit ni Daniel na kailangan nilang bumalik sa itaas dahil kilalanin na Lina at Nina ang kanyang mukha. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Theo ay ipinagpatuloy nila ang kanilang plano. Pagbalik nila sa itaas, pinaslang muna ni Daniel si Nina bago nagtungo sa kwarto ni Lina na naging huling biktima. Bago siya paslangin ay ipinahiwating ni Daniel na ang kanyang ginawa ay bunga ng matagal niyang sama ng loob sa naging trato sa kanya. Sa puntong ito ay posibleng napagtanto ni Lina na ang nasa harap niya ay ang dati niyang kasintahang si Daniel. Sa buong insidente ay ilang beses na sinubukan ni Theo na pigilan si Daniel at hikayatin itong umalis. Ngunit patuloy siyang kinumbinsi ni Daniel na malalim na ang kanilang pagkakasangkot at kailangan na nilang tapusin ang kanilang sinimulan. Sa huli ay nanatili si Theo at tumulong sa pagpigil at pagtali sa mga biktima. Matapos mapatay ang lahat ng kanilang target, hinalughog ni Daniel at Theo ang bahay para sa mga mahalagang ari-arian. Sa kanilang paghahanda sa pagtakas, natuklasan ni Daniel ang 18 buwang gulang na si Baby na umiiyak sa loob ng bahay. Sandali niya itong kinarga at pinatahan bago sila tuluyang umalis at bandang 6:30 ng umaga noong ika-7 ng Hulyo. Bumalik sina Daniel at Theo sa boarding house at sinuri ang mga ninakaw nilang gamit kabilang ang isang iPad, laptop, 5 cellphone at humigit kumulang 10,300 pesos na cash. Kasama rin sa kanilang itinago ang mga damit at iba pang kagamitang ginamit sa krimen na inilagay nila sa isang backpack at ipinagkatiwala kay Theo. Makalipas ang 7:00 ng umaga ay nalaman ni Daniel sa Facebook na natuklasan na ng kasambahay ang sinapit ng pamilya ni Michael. Agad siyang nagtungo sa crime scene bandang 11:30 ng umaga upang magmukhang isa lamang sa mga nagdadalamhati. Habang si Theo naman ay nagdala ng backpack na naglalaman ng mga ebidensya sa Saigon River Bank upang itago. Sa mga sumunod na araw ay paulit-ulit na bumalik si Daniel sa crime scene at nagpakita ng matinding kalungkutan, kabilang ang pag-iyak sa harap ng mga kamag-anak ng biktima upang walang sinumang maghinalang may kaugnayan siya sa krimen. Matapos ang isang buwang investigasyon, noong ika-10 ng Agosto ay inaresto ng mga otoridad ang ikatlong suspect, si Chanding Tway na tatawagin nating Thomas. Bago ang insidente ay naging malapit na magkaibigan sina Thomas at Daniel. Nalaman ni Thomas mula kay Daniel ang tungkol sa sinasabing perang nawala sa kanya mula sa pamilya ng kanyang kasintahan na ayon kay Daniel ay mahigit 760,000 pesos. Inanyayahan niya si Thomas na tulungan siyang kunin muli ang perang iyon.
at nangakong ang sarili lamang niyang puhunan ang babawiin nila habang mapupunta kay Thomas ang anumang halagang lalampas doon. Noong una ay nag-alinlangan si Thomas at pinayuhan si Daniel na dumaan na lamang sa legal na paraan o humingi ng tulong sa pulisya. Ngunit patuloy siyang kinumbinsi ni Daniel na maingat na niyang inihanda ang plano. Walang makakatuklas sa kanila at mayaman ang pamilyang kanilang target. Dahil dito, kalaunan ay pumayag si Thomas na sumama. Bandang 11:30 ng gabi noong ika-3 ng Hulyo, isinakay ni Daniel si Thomas mula Hocmon District, Ho Chi Minh City patungo sa bahay ni Michael. Habang nasa biyahe ay ipinaliwanag ni Daniel ang plano nilang pagnanakaw kabilang ang pagkontrol sa mga taong nasa bahay at pagkuha ng pera mula sa safe. Ngunit habang papalapit sila sa target, inamin ni Daniel na matagal na niyang kinamumuhian ang pamilya at balak niya silang patayin. Dito lamang napagtanto ni Thomas na higit pa sa pagnanakaw ang tunay na plano ni Daniel. Natakot siya at hiniling na huwag nang manakit o pumatay, ngunit sinabi ni Daniel na maaari siyang umalis pagkatapos nilang makuha ang pera. Makalipas ang mahigit 2 oras, nakarating sila sa villa ni Michael ngunit walang lumabas upang buksan ang gate. Matapos ang mahigit 1 oras na paghihintay, napilitan silang bumalik sa Ho Chi Minh City at napagkasundo ang subukan muli ang plano kinabukasan. Bago ang kanilang nakatakdang pagbabalik ay bumili si Thomas ng karagdagang tie knife at isang backpack na ibinigay niya kay Daniel. Ngunit kalaunan ay sinabi niyang hindi na siya makakasama dahil may sakit ang kanyang lola. Gayunpaman, bago sila tuluyang magkahiwalay, kinuha ni Daniel ang cellphone ni Thomas at ginamit ito upang padalhan ng mensahe si Victor na hinihiling na bumaba at buksan ang gate. Nang tuluyan ng umatras si Thomas ay bumaling si Daniel kay Theo at inimbitahan itong sumama sa plano. Inihanda rin niya ang isang hiwalay na hakbang kung saan isinama ang kanyang tiyahing si Tina upang subukan kung mapapansin ng ibang tao ang paglabas ni Victor sa bahay. Ang pag-atras ni Thomas at ang paglipat ni Daniel kay Theo ang naging mahalagang turning point bago tuluyang maisagawa ang krimen. Ipinaliwanag ni Daniel kay Tina na pupunta siya sa bahay ng isang kaibigan upang kumuha ng ilang gamit. Ngunit ayon sa investigasyon, wala siyang kaalaman sa tunay na plano ni Daniel. Sa 2 pagkakataong pumunta si Daniel sa villa ni Michael kasama ang kanyang mga kasabwat, motorsiklo ng kanyang tiyahin ang kanyang hiniram. Gayunpaman ay napatunayang walang alam si Tina at ang kaibigang pinaghiraman ng cellphone tungkol sa plano at sa mga pagpatay kaya hindi sila itinuring na may pananagutan sa krimen. Noong ika-17 ng Disyembre 2015, ilitis sina Daniel, Theo at Thomas ng Binh Phuoc Provincial People's Court para sa mga kasong murder at robbery kaugnay ng pagkamatay ng 6 na miyembro ng pamilya ni Michael. Sa unang hatol ay parehong nahatulan ng death penalty sina Daniel at Theo para sa murder, bukod sa karagdagang pagkakakulong para sa robbery. Samantala, si Thomas ay sinentensyahan ng kabuang 16 na taong pagkakakulong para sa 2 kaso. Naghain ng mga apela ang mga akusado at mga pamilya ng mga biktima. Ngunit noong Hulyo ng 2016 ay binasura ng High People's Court sa Ho Chi Minh City ang mga apela at pinagtibay ang death penalty para kay Theo at ang 16 na taong sentensya para kay Thomas. Kalaunan ay sinagawa ang death sentence kina Daniel at Tony sa pamamagitan ng lethal injection sa Binh Dong Province. Sa huli, naiwan ang mga nakaligtas na kamag-anak sa matinding kalungkutan lalo na si Baby Na. Ang batang nakaligtas sa trahedya ngunit kinailangang lumaki nang wala ang kanyang mga magulang. 6 na buhay ang nawala matapos ang galit ng isang lalaking hindi matanggap ang pagtatapos ng kanyang relasyon at ang isang nabigong pag-iibigan ay nawi sa isang krimeng nagdulot ng matinding pagkawala sa isang buong pamilya. At ito ang kaso para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod nating kwento.